Magandang araw sa inyo mga bay, no? Welcome back ulit sa ating channel, and sa video ito, pag-uusapan natin ngayon yung upcoming na PBA draft ngayong 2025. So, sino-sino nga ba yung mga magiging top picks para sa draft na ito? Okay, so natapos na nga yung mga pag-submit ng application mga bay, no? Ng mga draft players, okay, para sa upcoming PBA 2025 rookie draft. Nagaganapin yan ngayong September 7 yan mga bay, no? Sa Mall of Asia Linggo. Okay? And ang pinakahuling nag-apply dyan para sa rookie draft ng 2025 is etong si Jeo Chu. Okay? So, siya yung pinakahuling player na nag-apply, and isa sa mga bigating player na posibleng makakuha ng top number 1 pick para sa upcoming na PBA rookie draft ngayong linggo. So, take note mga ba, yung top 3 picks ng PBA is yung number 1 yung Terra Firma, pangalawa dyan yung Phoenix, and pangatlo yung Blackwater. So, yan yung top 3 picks ng mga teams ngayon. So, nakabase yan dun sa last performance ng mga teams last season sa All Filipino Cup. So, sila yung top 3 picks. So, basically, hindi ganoon kaganda or kalalim yung mga draft this season, okay, or this rookie draft, dahil nga yung mga top picks is mga farm teams. Okay, so medyo yung ibang mga players, bigating players, is siguro nag-alangan dahil nga mga farm teams yung nasa top pick. For example, nandiyan si Kobe Paras mga bay, no? So sa mga na-expect na kay Kobe Paras na magpapadraft this season is hindi nangyari. So hindi siya nag-apply. Ayan. And idagdag nyo pa dyan na hindi sumaayon yung UAAP dun sa request ng PBA na i-allow yung mga UAAP players na sumali sa PBA rookie draft. So, ilan sa mga big names dyan na hindi nakasali sa draft na ito dahil hindi pumayag yung UAAP is sina Fort Padrigao at saka si Michael Phillips or yung Phillips brothers. So, hindi sila eligible kasi meron ba silang senior year na nila ngayon sa kanilang UAAP team. So, kailangan muna nilang tapusin or graduate dun sa kanilang mga kanya-kanyang eskwelahan bago sila makasali talaga sa rookie draft. Dahil nga hindi pumayag yung UAAP dun sa request ng PBA. So, ngayon, meron tayong a total of 128 entries mga bayo, no? So, kasama dyan sa mga matutunog na pangalan sina Jason Brickman, Dal Panopio, at Juan Gomez Deliano. Okay, yan dyan din si CJ Lane. Yan. So, sino-sino ba yung mga posibleng maging top picks dito mga bayo, no? Yan. So, number 1 dyan, posibleng maging number 1 pick is either si Juan Gomez Deliano, okay, or si Jeo Chu. Yan yung mga nakikita nating posibleng mag number 1 overall pick. Pero pwede rin si Jason Brickman kung in terms of experience lang, pinaka best na pwede nilang makuha si Jason Brickman. Yun nga lang ang problema dito kay Jason Brickman is medyo may edad na. And etong si Dal Panopio, kung hindi nakakamali, kagaling lang to ng isang injury mga bay, no? So, posibleng hindi siya mag number 1 pick dahil doon sa kanyang injury. Pero sa tingin ko, pasok pa rin to sa first round pick ng mga teams. So, hindi man siya siguro makuha sa top 3. Okay? Pero pasok yan sa first round pick. Yan. Itong si Dal Panopio. So, nandito din si Kobe Menhe. Yan, Sean O'Malley. Tony Inot. Yan, andyan din. Tapos, yan yung ilan sa mga top prospect and players na posibleng makapaglaro this season ng PBA mga ba, no? Yan. So, hindi man siya ganun kalalim, walang mga bigating pangalan. Yan. Pero, pwede na rin yan para sa mga farm teams na kasi nga sila yung mga top picks ngayong rookie draft. So, pwede na rin to. Pwede na nilang pagtsagaan itong rookie draft na to. So, abangan natin sa linggo mga bayan, no, kung sino yung posibleng maging number 1 pick. Pero sa tingin ko, it's either Juan Gomez Deliano or Jeo Chu yung magiging number 1 pick dyan ng
tira firma. So, depende na lang yan sa tira firma kung sino yung kukunin nila. Yun ang mga bay. Maraming salamat sa panonood.